Minsan ay dumarating tayo sa puntong mali tayo ng timing sa mga gusto nating gawin sa buhay. Nagmamadali tayo at madalas ay nakagagawa ng maling desisyon. Sinisisi natin ang tadhana kahit batid natin sa ating mga sarili na bahagi tayo sa paggawa ng ating kapalaran. Pero may mga bagay na kailangan kasing mangyari muna bago matupad ang gusto natin. Dahil kung para sa iyo ang isang tao o pangarap, darating ang tamang oras para rito. Makakamit mo ito sa panahong higit mong kinakailangan, sa panahong hindi mo inaasahan. Dear Papa Dudut, gusto kong simulan ang aking sulat sa pamamagitan ng pagbati sa iyo at sa lahat ng mga ka-online ng isang magandang araw. Sana ay lagi kang ligtas mula sa banta ng COVID-19. Ako nga pala si Angelo or Jello na lamang for short. 27 years old at nagtatrabaho bilang isang nurse sa isang pampublikong ospital sa Kalakhang, Maynila. Ang kwentong ilalahad ko ay tungkol sa sarili kong pananaw tungkol sa pag-ibig. Lumaki akong naniniwala sa isang tapat at tunay na pag-ibig, Papa Dudut. Masasabi kong nagkaroon ako ng pribilehiyo na lumaki mula sa isang mapag-arugang pamilya. Sobrang grateful ako sa parents ko dahil pinaramdam nila ang tunay na pagmamahal mula sa isang magulang. Ngunit sa kabila ng paglaki ko sa tahanang sagana sa pagmamahal, naging mailap sa akin ang pag-ibig, Papa Dudut. Siguro nga dahil ako mismo ay naging pihikan sa kung sino ba ang dapat kong mahalin. Tumatak sa isipan ko na ang babaeng dapat kong ibigin ay siya na rin ang dapat kong pakasalan. Natakot ako na masaktan at pagsisihan ang anumang maging maling desisyon ko. Hindi ako katulad ng ibang lalaki na itinuturing na laro ang pag-ibig. Siguro nga ay malaking bahagi nito ang nasaksihan ko noong bata pa lamang ako. Ito ay noong minsang dalhin ako ni Lolo sa isang lugar. Sabi nga nila matandain ang mga bata at kung anumang maranasan nila habang lumalaki ang siyang huhulma sa kanila bilang isang tao. Kaya malaki ang responsibilidad ng mga magulang at mga nakatatanda dahil nagkakaroon ng kahulugan ang bawat kilos at sandali sa mata ng isang bata. Hapon ng Sabado noon, Papa Dudut, hindi ko makakalimutan ang araw na yon. Nagbabakasyon ako noon sa aming probinsya sa bahay nina Lolo. Kakatapos lang umambo noon at kagigising ko lamang mula sa pagkakaidlip. Inaya ako ni Lolo na pupunta raw kami sa bahay ng isa niyang kaibigan. Kami lang daw dalawa at inaya ko pa nga noon si Lola ngunit napansin kong namumugto ang kanyang mga mata. Hindi pinansin ni Lola si Lolo. Nagtaka ako sa kinilos niya. Pinasuot ako ni Lolo ng puting polo at itim na pantalon kagaya ng kanyang suot. Sumakay kami ng jeep at nagbiyahe papunta sa bahay di umano ng kanyang kaibigan. Tahimik lamang si Lolo sa buong biyahe at pansin kong malungkot ng kanyang mga mata. Parang pinipigilan niyang maluha sa hindi ko malamang kadahilanan. Inisip ko pa nga noon na baka binyagan ang pupuntahan namin dahil puti ang aming mga suot. Buwaba kami sa isang kanto at naglakad kami dalawa ni Lolo. Mula sa kanto ay tanaw na namin ang isang bungalow na puno ng mga ilaw. Pansin ko rin na maraming tao sa labas na katulad namin ay nakasuot na puti. Nahulaan ko na yun siguro ang bahay na pupuntahan namin. May mga mesa at upuan sa labas ng bahay. Sa murang isipan ang naisip ko talaga noon ay sana ay may pa-ice cream ang sino mang nagtiriwang. Ngunit habang papalapit kami nakita ko rin ang mga naglalakihang bulaklak na may stand. Nang nasa tapat na kami ng gate ay roon na kami sa nalubong ng mga taong kakilala ni Lolo. Kumapit ako sa kanyang kanang kamay at ipinakilala niya ako bilang kanyang apo. Nagtago ako sa likod niya dahil kinabahan ako sa mga taong hindi ko naman kilala. Pumasok kami sa loob at doon ko nakita ang isang puting bagay na nagsasabing hindi pala binyagan o birthday party ang pupuntahan namin kundi isang burol.
Hinila ko ang damit ni Lolo at sinabi kong natatakot akong lumapit sa ataol. Naiintindihan naman niya ako kaya pinaupo na lamang muna niya ako sa may silya sa labas ng pinto bago siya naglakad papunta sa tapat ng kabaong. May babaeng nagabot sa akin ng Tetra Pak na juice at isang pack ng biscuit. Ate, may ice cream po? Inosenteng tanong ko sa kanya. Napangiti yung babae sa tanong ko at umiling-iling siya sa akin. Umalis na siya sa harapan ko at inintindihan iba pang mga dumarating. Inobserbahan ko ang paligid at napansin kong tumabi palapit sa akin ang dalawang matandang babae. Narinig ko ang kanilang pinagchichismisan. Siguro naman ay masaya na sa kabilang buhay si Leonor dahil binisita na siya ni Jose. Ang sabi ng matandang babaeng nakasalamin. Naagaw ang atensyon ko, Papa Dudut, dahil pangalan ni Lolo ang kanilang binabanggit. Sana nga. Alam mo bang hindi isinuko ni Leonor ang kanyang pagkadalaga sa ibang lalaki dahil hanggang sa huli ay si Jose ang una't huling lalaking kanyang iniibig? Sambit ng isa pa. Nagtaka ako sa kanilang naging usapan. Tumayo ako at pinuntahan si Lolo. Dinatnan ko siyang umiiyak sa harapan ng puting kabaong. Noong ko lang nakitang umiiyak si Lolo. Para bang mahalaga sa buhay niya ang namatay pero kahit ni minsan ay hindi ko naman narinig ang pangalang Leonor sa bahay. Kailanman ay hindi siya pinag-usapan. May babaeng lumapit kay Lolo at hinimas-himas ang likod nito. Salamat po sa pagdalaw, Mang Jose. Matutuwa po ang tiya na kahit sa huling sandali binisita mo siya. Hindi man kayo nakatadhana sa isa't isa, ang mahalaga ay namuhay naman kayong dalawa na may misyon sa mundo. Siguro nga ay ang naging misyon ng tiya ay pag-araling kaming mga pamangkin niya. Hindi man siya nakapag-asawa ay para na rin siyang nagkaroon ng mga anak dahil sa amin. Paliwanag pa ng babae. Lumapit ako kay Lolo at hinila ang kanyang mga kamay. Gusto ko na kasing umuwi dahil bukod sa walang ice cream ay hindi ko namang kilala ang mga tao sa paligid. Nagpaalam na si Lolo sa mga taong naroon at umalis na kami. Lolo, gusto ko po ng ice cream, request ko sa kanya. Napangiti siya kahit namumugto ang kanyang mga mata. Dumaan kami sa isang kainan na may tindang ice cream. Binilhan niya ako at umupo muna kami sa loob nito. Habang kumakain ay bigla ko siyang tinanong, Papa Dudut. Lolo, sino po yung namatay? Bakit sabi nila ay love ka raw po niya? Pero hindi ba si Lola naman yung love mo? Inosente kong tanong sa kanya habang kumakain kami ng ice cream. Napansin kong tipid na ngumiti si Lolo. Mahal ko ang lola mo. Siya ang pinakasalan ko. Hindi lang tumugma ang oras ng tadhana para sa aming dalawa ni Leonor. Mahigpit kasi ang mga magulang ni Leonor. Nagkahiwalay kami dahil nag-aaral siya sa Maynila. Mabilis lumipas ang oras noon kapag magkalayo kayo sa isa't isa. Dumating ang lola mo at pinakasalan ko siya. Nang magtagpo ulit kami ni Leonor ay huli na ang lahat. Hindi ko gustong saktan siya. Hindi ko naman nakalaing naghihintay pala siya. Umusad ako pero siya, hindi. Pinanghawakan niya ang mga pangakong lumipas na. Mahal ko pa rin siya pero hindi na talaga po pwede. Siguro nga ay pinagtagpo lang kami pero ibang tinadhana para sa amin. Paliwanag pa ni Lolo. Hindi ko pa naiintindihan noon ang ibig niyang sabihin pero tumatak sa mura kong isipan ang kwento niyang yon. Jello, apo? Kapag umibig ka ng tapat at totoo sa isang tao ay huwag mo siyang bitawan. Ipaglaban mo siya, apo. Dahil mahirap kalimutan ang unang pag-ibig. Naging mainipin ako noon at hindi ko siya hinintay. Wala rin kasing kaming paraan para makapag-usap. Pero alam kong darating ang panahon na magiging madali ang komunikasyon. Kaya kapag nagmahal ka ay huwag mong palagpasin ang bawat oras. Paliwanag pa ni Lolo. Ang pag-ibig ay parang sorbetes na nakalagay sa apa. Hindi pwedeng madaliing kainin dahil baka sumakit ang iyong ulo. Bawal ding maging mabagal dahil matutunaw ito at masasayang. Dapat ay may tamang tiyempo. Dapat hinay-hinay lang. Namnamin mo ang tamis at ubusin mo ito bago maglaho sa iyong harapan. Dagdag pa ni Lolo.
Sa murang isipan ay hindi ko pa yon masyadong naintindihan pero tumatak yon sa isipan ko ang mga sinabi niyang yon. Dapit hapon na nang makauwi na kami sa bahay. Nadat na namin si Lola na ipinagluto si Lolo ng paborito niyang sinampalukang manok. Niyakapan ni Lolo si Lola at tinalikan sa pisngi. Siguro nga ay si Lenor lang ang una niyang pag-ibig pero alam kong si Lola ang huli at tapat niyang minahal. Sa aking paglaki ay naiwan sa isipan ko ang konsepto ng unang pag-ibig. Gusto ko na ang una kong ibigin ay siya ring dapat ang huli. Ayokong pagdaanan ng komplikadong emosyon na pinagdaanan ni Lolo. Pwede namang isa lang ang mahalin. Bakit kailangang humanap pa ng iba? Masyado akong naging idealistic sa konsepto ng pag-ibig, hindi ako naging realistic, Papa Dudut. Naging overachiever ako sa school namin at hindi ko masyadong pinagtuunan ng pansin ang love life. Masyado akong nag-focus sa academics. Kung ang mga kaibigan ko ay paramihan ng girlfriends, ako naman ay nagbibilang ng mga medals na susungkitin ko sa mga quiz bee competitions at sa graduation. Ngunit nabago ang lahat pagtungtong ko ng kolehiyo. Nursing ang kinuha kong kurso sa isang university sa Maynila. Full scholar ako. Nagkaroon ako ng best friend si Daniel. Nasa third year na kami nang dumating ang isang espesyal na babae sa buhay ko. At hindi ko makakalimutan, nakakatapos lang namin ng last subject noon nang ayain ako ni Daniel sa arcade. Hindi ko talaga hilig ang lugar na yon dahil nasanay ako sa tahimik na ambience ng library. Naglalaro si Daniel noon sa isang arcade game nang mapukaw ang atensyon ko sa isang babaeng nasa tapat ng basketball game. Nakaupo lamang siya noon at tila ba may hinihintay. Natulala lang ako sa kanya habang sinusuklay niya ang kanyang buhok na abot hanggang bewang. Nakasuot siya ng bulaklaking dress at halos wala siyang makeup maliban sa pulang lipstick. Hindi ko na malayan naglalakad na pala ako palapit sa kanya, Papa Dudut. Naramdaman kong bumilis ang tibok ng puso ko. Parang bumagal ang takbo ng oras. Nakatitig lamang ako sa ginawa niya at sa kanyang pisikal na katangian. Namangha ako sa tangos ng kanyang ilong, sa morena niyang balat at sa balingkinitan niyang katawan. Napatingin siya sa akin at nagulat ako nang bigla siyang ngumiti, Papa Dudut. Iniwanan ko siya ng tingin at naglakad pabalik kay Daniel. "Saan ka galing?" tanong sa akin ni Daniel. Wala. May nakita lang ako magandang chick doon oh. Sagot ko pa sa kanya. "Tingnan mo nga naman si Jello oh, binata na. Hindi halata sa'yo na naghahanap ka na ng chicks ha. Puro kasi libro lang ang hinahanap mo. So nasa na yung sinasabi mo?" tanong niya sa akin. "Wala yun, wag mo nang pansinin." Tugon ko pa sa kanya. "Hindi pwedeng palampasin ko ito. Minsan lang ikaw umastang ganyan eh. Never ka naming nakitang interesado sa babae. Sa totoo lang, ngayon lang lumabas sa bibig mo na may nakita kang magandang chick eh. So ano, nasa na siya? Kahit ituro mo lang." Giit pa niya. Napatungo na lamang ako at itinuro ang direksyon ng babaeng nakaupo pa rin sa pwesto nito. Nagulat ako nang tumawa si Daniel. Yung tawa na pang-asar. Umalakhak talaga siya at hinampas ako sa balikat. "Yun yung nakadress, chick yun?" Sunod-sunod na tanong sa akin ni Daniel. May halong pang-aasar sa tono ng boses niya. Nagtaka ako sa reaksyon niya. Tumango-tango ako habang itinuturo niya yung babae. "Sigurado ka ba talaga?" tanong niya ulit, Papa Dudut. "Oo bakit? Anong problema?" balik kong tanong sa kanya. Tumawa pa si Daniel bago niya tinawag ang atensyon ng babae. "Psst, hoy! Halika rito!" tawag ni Daniel sa babae. Nagulat ako sa ginawa niya. "Tigilan mo nga yan, nakakahiya. Huwag mo nang tawagin." Pigil ko pa sa kanya. Hindi niya ako pinansin at bagkus ay pinagpatuloy niya ang pagtawag sa babae. Napatingin ito sa pagsitsit ni Daniel at tumayo na mula sa kinakaupuan nito. Lumapit ito sa direksyon namin at ramdam ko ang pamumula ng magkabilang kong pisngi dahil sa hiya ko.
Uy, anong ginagawa mo rito? Casual na tanong ni Daniel sa babae nang makalapit ito sa pwesto namin. Ano bang paki mo? Ikaw nga narito rin eh, mataray na sagot naman ng babae. Nagtaka ako sa pag-uusap ng dalawa. Ganyan ka na ba sumagot sa nakakatanda sa'yo? Tanong pa ni Daniel. Kuya, 1 taon lang naman ang tanda mo sa akin. Kaya huwag kang umasta na akala mo ay si Papa ka. Sagot pa nito. Nagulat ako sa mga sinabing yon ng babae. Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa ulo dahil sa sobrang kahihiyan. Magkapatid kayo? Naguguluhang tanong ko kay Daniel. Sa kasamaang palad, tugon pa ng babae. Yabang mo ah, hindi nga tayo magkamukha eh. Ang puti-puti ko tapos ikaw kayo manggi. Hindi talaga tayo mukhang magkapatid. Tugon pa ni Daniel. Mas lalo akong nahiya dahil kapatid pala ng best friend ko ang babae. Jello, yan si Jessa. Kapatid ko yan. Kahit na hindi ko naman kamuka, ang sabi pa ni Jello sabay turo sa kapatid niya. Nginitian ko siya kahit na hiyang-hiya ako sa sitwasyon. Jessa, kahit na wala kang pakialam, ipapakilala ko na rin ang best friend kong si Jello. Ang sabi pa ni Daniel. Yang kuya ko, best friend mo? Naku po, bad influence yan. Maghanap ka na ng bagong kaibigan. Pang-aalas ka pa ni Jessa sa akin. Si Raulo to sisiraan pa ako kay Jello. Pasalamat ka nga nagandahan yan sa'yo eh. Tugon pa ni Daniel. Napakamot ako sa ulo dahil sa sinabing yon ni Daniel Papadudut. Talaga? Salamat Jello. At least marunong kumilates yung best friend mo. Hindi ka gaya mo. Seryosong sabi pa ni Jessa. Magsasalita pa sana ako nang biglang may lalaking lumapit at umukbay sa kanya. O kuya, jowa ko nga pala si Lemuel. Pagpapakilala nito sa bagong dating na lalaki. Ingat ka sa kapatid ko Wala naman akong pakialam sa inyo. Sige, makakalis na kayo. Pagtataboy ni Daniel sa dalawa at umalis na yung dalawa sa harapan namin. Sorry bro taken na si kapatid eh. Wala ka na ulit bagong chick. Tugon naman ni Daniel. At muling binalik ang atensyon sa paglalaro ng arcade game. Nakatingin lamang ako habang naglalakad palayo ang dalawa. Lumingon pa si Jessa at nag-wave ng goodbye sa akin habang nakangiti. Mas lalo tuloy bumilis ang tibok ng puso ko. Tinamaan talaga ako sa kanya. Nang makaalis sila ay saka ko binalingan si Daniel. Grabe ka. Kapatid mo pala yun eh. Hindi mo man lang sinabi sa akin bago mo tinawag. Puna ko sa kanya. Sorry bro natawa lang talaga ako kasi hindi ko naman nakalaing dito rin pala nakikipag-date si Jessa sa jowa niya. Kalma ka lang. Tugon pa niya sa akin. Napapailing na lamang ako at nalaman ko rin sa kanya na si Jessa pala ang bunso sa kanilang 4 na magkakapatid. Nag-aral din ito ng kursong nursing pero sa ibang school ito nakatanggap ng scholarship. 1 taon lang din ang agwat namin sa kanya. Simula nga ng araw na yon ay hindi na naalis pa sa isipan ko si Jessa. Tumatak siya sa isipan ko kahit na 1 beses ko lamang siyang nakita. Hindi ko pa siya kilala at ang bagay lang na alam ko sa kanya ay kapatid siya ng best friend ko. Ngunit sa kabila nito ay na love at first sight ako sa kanya. Umaasa na balang araw ay magkakaroon ako ng pagkakataong higit pa na makilala siya. Isang araw ay inaya ako ni Daniel na kumain ng hapunan sa bahay nila. Hindi ko pinahalata sa kanya na sobrang saya ko sa sinabi niyang yon. Tumango lang ako nang ayain niya ako pero talagang naghanda ako ng susuotin. Ayokong mapahiya kay Jessa kapag nagkita ulit kami. Ngunit pagdating namin doon ay hindi namin kasabay kumain si Jessa. Tinanong ko si Daniel kung nasaan ito. Nasa na yung kapatid mo? Tanong ko sa kanya habang kumakain kami sa mesa. Broken hearted? Nakipag-break yata yung jowa sa kanya? Seryosong tugon ni Daniel. Hindi na ako nag-follow up question sa kanya pero natuwa ako sa mga narinig ko. Pumunta kami ni Daniel sa veranda para magpahangin. Inutusan siya ng kanyang nanay na may bilhin sa labas bago parang magsara yung tindahan sa may kanto. Gusto ko sana siyang samahan pero pinigilan niya ako. Mabilis lang naman daw siya,
naiwan ako nag-iisa sa may veranda. Nasa gitna ako ng pagmumuni-muni nang biglang tumabi sa akin si Jessa. Napalingon ako sa kanya at nakita kong namumugto ang kanyang mga mata. Nainis ako sa boyfriend niya na nakipaghiwalay sa kanya. Sa angkin niyang ganda ay bakit pa siya nagawang lokohin ng lalaking yon? Kung ako ang jowa niya ay baka ipagmalaki ko pa siya sa buong mundo. Nakakainis lahat ng lalaki, no? Matapos namin gawin ang lahat, lolokohin pa kami. Ayoko na mag-boyfriend, pagrarant sa akin ni Jessa. Huwag mo namang lahatin ng mga lalaki. May mga matitino pa dyan. Malay mo malapit lang yung iba. Ang payo ko pa sa kanya. Nasaan sila? Tanong sa akin ni Jessa. Matino yung kuya mo, sagot ko sa kanya. Charotero ka, si kuya matino. Bawat college departments may jowa nga yan. May education, engineering at nursing. Best friend mo yun, hindi ba kaya kilala mo yun? Giit niya sa akin. Napakamot na lamang ako ng ulo dahil tama naman siya. Babaero rin kasi talaga itong best friend ko. Siguro ikaw babaero ka rin, no? Tanong sa akin ni Jessa. Hindi ah. Hindi pa nga ako nagkakajowa sagot ko sa kanya. Bakit hindi pa? Bakla ka? Tanong niya sa akin. Hindi porket wala pang jowa bakla na. Pwedeng maraming dahilan. Pwedeng may hinihintay lang. Pwede rin na pinag-iisipan pa. May kanya-kanya tayong priority sa mundo kaya hindi tamang husgahan ng isang tao dahil lamang doon. Sagot ko naman sa kanya. Sabagay tama ka. Pero gwapo ka pa naman. Siguro marami nagkakagusto sa'yo, ang sabi niya. Hindi ko alam kung meron man, hindi naman ako interesado, sagot ko sa kanya. Ay, ang suplado mo naman, puna niya. Mag-focus ka muna sa pag-aaral, marami ka pang makikilalang lalaki. Sayang yung luha mo para iyakan ng isang lalaki, paliwanag ko pa sa kanya. Sige, simula ngayong oras kakalimutan ko na siya. Tugon niya at sinandal niya ang ulo niya sa aking balikat. Nagulat ako pero hinayaan ko lamang siya. Bigla akong naisip ang mga sinabi ni Lolo na huwag palampasin ang mga ganitong pagkakataon. Huminga ako ng malalim bago nagsalita Papa Dudut. Jessa, pwede bang makuha ang number mo? Para kung sakaling gusto mo nang makakausap pwede tayong magkwentuhan? Kinakabahang tanong ko sa kanya. Napabalikwa siya at tumingin sa akin. Wait lang ha, popormahan mo ba ako? Diretsang tanong sa akin ni Jessa. Natigilan ako sa tanong niya. Masyado siyang nakahalata na may gusto ako sa kanya. Hindi gusto ko lang namang maging friends tayo. Natataranta kong sagot sa kanya. Okay. Pwede naman tayo maging friends. Pero clear ko lang hindi kasi ako nakikipag-date sa mga barkada ni kuya. Number 1 rule ko kasi yun Hindi naman sa pagiging assuming pero gusto ko lang na malinaw sa'yo yun Paliwanag sa akin ni Jessa. Alam mo Papa Dudut, sobrang nasaktan ako nang sabihin niya yon sa akin. Alam mo yung feeling na hindi ka pa nga nagsisimulang umamin sa nararamdaman mo pero harap-harapan ka na kaagad na binabasted. Pinilit ko na lamang na ngumiti Papa Dudut. Tumunog ang kanyang cellphone at nagulat siya nang makita sa screen kung sino ang tumatawag. Oh my gosh, look, tinatawagan niya ako. Bulalas pa ni Jessa. Sino? Yung ex mo? Akala ko ba kakalimutan mo na siya? Nagtataka kong tanong sa kanya. Sabi nga nila diba, give chances while you still can. Excuse me Jello. Sagutin ko lang to Tugon niya at umalis siya sa harapan ko. Napabuntong hininga na lamang ako nang iwanan niya ako. Buti pa yung ex niya handa niyang bigyan ng maraming chance. Pero ako parang hindi niya bibigyan kahit na isang chance man lang. Nagpaalam na ako kay Daniel pagdating niya. Sinabi ko na lang na sumama na ang pakiramdam ko kaya kailangan ko nang umuwi. Pagdating sa bahay ay nahirapan akong makatulog. Iniisip ko pa rin si Jessa at ang mga sinabi nito. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nagsisi ako kung bakit naging kaibigan ko pa si Daniel.
Naisip ko pa nga na siguro ay akala ni Jessa ay babaero rin ako katulad ng kuya niya. Kilalang kilala kasi sa college na heartthrob si Daniel kaya marami talagang nagkakandara pa dito. Napaisip ako kung si Jessa na ba ang Leonor sa buhay ko. Sa kanya ko lang kasi naramdaman yung ganito. Minsan, napapanaginipan ko siya at madalas na sumasagi sa isipan ko. Ngunit sa mga salitang binitawan niya ay alam ko kung hanggang saan lamang ako sa kanyang paningin. Siguro nga ay wrong timing lamang ako. Siguro nga ay sobra pang maaga na isipin kung siya na ba ang babaeng makakasama ko habang buhay dahil mga bata pa kami. Gusto kong makapag-focus muna sa pag-aaral. Kailangan ko munang isang tabi ang nararamdaman ko sa kanya dahil alam ko naman na wala itong patutunguhan. Bago ang graduation ko ay umuwi kami sa probinsya dahil pumanaw na si Lolo. Buong gabi kong iniyakan yon dahil sobra kaming naging close ni Lolo. Hindi ko na maririnig ang mga kwento niyang tumatak sa isipan ko. Sobrang sakit mawala ng isang taong naging malaking impluwensya sa buhay ko. Sa huling gabi ng burol ni Lolo ay nagkwentuhan kami ni Lola. Binanggit ko sa kanya na minsan ay dinala ako ni Lolo sa burol ng una nitong kasintahan. Natatandaan mo pala yun, Apo? Ang sabi ni Lola nang ikwento ko sa kanya yon. Hindi ko na po kasi nakalimutan yon, Lola. First time kong nakita si Lolo na umiyak. Tugon ko pa sa kanya. Si Leonor, siya talaga yung first love ng lolo mo. Dumating ako sa buhay niya na meron ng puwang sa puso niya si Leonor. Sawi ang lolo mo nang magkakilala kami. Ako yung umakay sa kanya. Tinulungan kong maghilom ang sugat sa puso niya. Minahal ko siya at natutunan niya rin akong mahalin. Kaya nang bumalik si Leonor sa buhay namin, kampante ako na hindi ako iiwan ng lolo mo. Paliwanag pa ni Lola. Ano pong ibig niyong sabihin? Tanong ko sa kanya. Ako yung naroon nang mawasak ang puso ng lolo mo. Ako yung tumulong na bumuo ulit sa kanya. Wala si Leonor sa mga panahon ng pagdurusa. Ako ang naroon sa tabi ng lolo mo. Mahal pa rin naman ng lolo mo si Leonor pero nananatili na lamang siyang bilang ang unang babaeng kanyang inibig. Dahil ako pa rin ang huli at tapat niyang minahal. Pagpapaliwanag pa ni Lola. Ang swerte po ninyong dalawa ni Lolo dahil nanatili kayong matatag, sagot ko sa kanya. Ako rin naman swerte rin ako dahil bago mamatay ang lolo mo, sinabi niya sa akin na sana ay ako pa rin ang makatuluyan niya hanggang sa kabilang buhay. Kaya hindi ako natatakot kung sakaling kunin na rin ako ng Panginoon, ang sabi pa ni Lola. Wag muna Lola, kailangan ka pa namin. Tugon ko sa kanya at mahigpit ko siyang niyakap. Tama nga na marami tayong matututunan sa karanasan ng mga nakakatanda. Pagbalik namin sa Maynila ay muli ako nag-focus sa pag-aaral. Naniniwala ako na may darating pa sa buhay ko kaya sinimulan ko nang kalimutan si Jessa Papadudut. Dumating ang graduation day namin ni Daniel at naging cum laude ako ng school namin. Masaya akong natupad ang goal ko sa kolehiyo at yon ay ang makapagtapos na may academic honor. Kailangan ko pang harapin ang isa pang pagsubok at eto ay ang maipasa ang board exam. Sa awa ng Diyos ay naipasa ko ang board exam na 1 take lang. Parehas kami ni Daniel na pinalad na makapasa. Nang panahong yon ay pahirapang makahanap ng trabaho sa ospital at mabuti na lamang at may kakilala si Daniel sa isang pampublikong ospital kaya nagawa naming makapasok doon. Hindi naging madali ang pagsisimula bilang nurse. Bukod sa maliit ang sahod noon, lagi rin kaming pagod at nag-overtime kahit na walang dagdag na bayad. Na-assign ako sa survey ward habang si Daniel ay sa ER. Bihira na kaming gumala dahil bihira lang magkatapat ang aming mga day off. Marami ako nakilalang babae sa ospital ngunit sa kabila nito ay hindi ko maisip na magkakaroon ng girlfriend. Masyado akong tutok sa trabaho ko. Ngunit dumating ang isang araw na hindi ko inaasahan. Sabado ng hapon noon, Papadudut. Nasa loob ako ng isang fast food at kakatapos lang kunin ang order for takeout nang bumuhos ang malakas na ulan. Summer noon kaya nagtaka ako dahil sa biglang pag-ulan.
Mabuti na lamang at may dala akong payong umulan man o umaraw. Palabas na ako ng pinto nang mapansin ko sa tabi nito ang isang babae. Sa suot nitong uniforme ay agad kong nahulaan na sa ospital namin siya nagtatrabaho. Kulay dark blue kasi ang kulay ng uniform ng mga medical technologist kagaya ng suot niya. Marahil ay nagpapatila siya ng ulan. May sakayan naman ng tricycle sa kabilang kanto pero kung walang dalang payong ay tiyak na mababasa sa ulan. Bilang nagmamagandang loob ay nilapitan ko siya at kinausap. Miss, papasok ka rin ba ng 2 p.m. to 10 p.m. shift? Tanong ko sa kanya. Oo. Kainis kasi biglang umulan sagot niya. Nakakunot ang noo niya. Gusto mo ba na sukob ka muna sa payong ko para sabay na tayong sumakay ng tricycle papasok? Pag-aalo ko sa kanya. Okay lang ba? Hindi ko tatanggihan yan. Nakangiti niyang tanong. Oo naman, tara na. Aya ko pa sa kanya. Binuksan ko yung payong at nagulat ako nang kumapit siya sa braso ko. Naglakad kami sa gitna ng ulan at bumilis ang tibok ng puso ko dahil sa pagkapit niya. Sumakay kami ng tricycle at magkatabi kami sa upuan. Sa surgery ward ka hindi ba? Tanong niya sa akin. Nagtaka ko kung paano niya nalaman ang department ko. Oo, paano mo nalaman? Tanong ko sa kanya. Siguro hindi mo na matandaan Nagpatulong ako sa iyo na hawakan yung nagwawalang patient nung isang araw para makunan ko ng dugo. Ikaw nga lang yung pumansin sa akin kahit sobrang busy niyo noon Salamat ha, tugon pa niya. Hindi ko na masyadong matandaan yon. Busy kasi talaga sa department namin kaya mabilisan ang kilos. Pero kilala ko kung sino yung pasyenteng tinutukoy niya. You're welcome. Sorry hindi ko na masyadong tanda Ako nga pala si Jello, pagpapakilala ko sa kanya. Thank you Nurse Jello. Lagi mo na lang akong sinisave tulad ngayon. Ako naman si Abby, pagpapakilala niya. Napansin ko ang itim at mahaba niyang buhok. Ganon din ang singkit niyang mga mata na halos hindi ko na makita sa pagngiti niya. Natuwa ko na may nakaka-appreciate pala sa akin kahit na hindi ko namamalayan. Huminto kami sa tapat ng entrance ng hospital. Ako muna ang bumaba para buksan ang payong bago siya pinababa sa tricycle. Magkasabay kami nag-time in sa ospital ng araw na yon. Nakangiti siyang nagpaalam sa akin bago siya pumunta sa laboratory department. Umakyat na ako sa floor namin at nagsimulang magtrabaho. Nagsusulat ako sa chart noon ng pasyente nang biglang may mag-abot sa akin ng kape. Napatingala ako at nakita ko si Abby. Salamat kanina Coffee of appreciation lang yan. Ang sabi niya sabay ngiti sa akin. Lumabas sa magkabilang dimples sa kanyang mga pisngi. Hindi ko yon napansin kanina pero mas lalong gumanda ang aura niya ng mukha niya dahil dito. Salamat, tugon ko at umalis na siya. Nakita kami ng charge nurse namin kaya naman nilapitan ako nito nang makaalis si Abby. Iba talaga si Jello. Babae talaga nang nanliligaw Pang-aalas ka ni Sir Gerald sa akin. Hindi coffee of appreciation lang ito. Magkasabay kaming pumasok, giit ko sa kanya. Tingnan mo, magkasabay pa kayo. Iba talaga mga tipo mo bigatin, ang sabi pa ni Sir Gerald. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko sa kanya. Big time yang si Abby, galing daw sa prominenteng Chinese family. Yayamanin. Marami nanliligaw diyang doktor at nurses pero lahat binasted. Ikaw lang ang nakita kong dinalhan niya ng kape. Paliwanag pa ni Sir Gerald. Napangiti ako sa sinabi niyang yon. Maganda si Abby at sweet kaya hindi malabong marami ang magkagusto sa kanya. Ligawan mo na, udyok pa ni Sir Gerald. Ngumiti na lamang ako sa kanya at binaling ang atensyon sa ginagawa ko. Nang matapos ang shift ko ay buwaba na ako sa ground floor para mag-time out. Nakita ko si Abby na nakaupo sa may lobby. Kinabayan niya ako nang magtama ang tingin namin. Abby, pauwi ka na rin ba? Tanong ko sa kanya. Oo, may hinihintay lang ako, sagot niya sa akin. Sige, una na ako Paalam ko sa kanya ngunit nagulat ako nang hawakan niya ang braso ko. Sabay na tayo, aya niya. Paano yung hinihintay mo? Tanong ko sa kanya.
Bahala siyang tagal niya sagot niya. Magkasabay kaming lumabas ng ospital. Tinanong ko siya kung kumain na siya ng dinner at umiling siya. Gusto mo sabay na tayong mag-dinner? Aya ko naman sa kanya. Sure, nakangiting tugon niya. Kaya lang ang open lang for 24 hours sa yung malapit dito. Ani ako sa kanya. Walang problema sa akin yon basta ikaw ang bahala, tugon niya. Magkasabay kami na kumain ng dinner na pagkwentuhan namin ang trabaho. Katulad ko ay 2 taon na rin pala siya sa ospital. Natawa pa siya sa akin nang sabihin kong wala akong masyadong kilala sa hospital namin maliban sa mga nakakasalamuha ko sa araw-araw. Masyado ka kasing suplado, puna pa ni Abby. Hindi naman, focus lang ako masyado sa work, tugon ko sa kanya. Kung hindi pa nga umulan hindi tayo magkakausap, paliwanag pa ni Abby. Sabagay may point ka, tugon ko sa kanya. Tumunog ang cellphone niya at nag-excuse siya para sagutin ito. Kinausap niya ang nasa kabilang linya at pansin kong kumunot ang noo niya. Binaba niya na ito at bumuntong hininga na lamang. Si Dad, pinapasundo ko sa driver kaya pumayag na lang ako, tugon niya. Ang sosyal naman may driver, puna ko. Loko ka, hindi naman Gusto mo ba sumabay na lang pag-uwi? Hatid ka namin, aya niya. Nakakahiya naman kahit wag na, tugon ko. Sige na, insist, pilit niya. Umayag ako at sinabi ko na lamang na ako ang magbabayad ng dinner namin. Hindi sana siya papayag pero ako naman ang namilit sa kanya. Dumating ang driver niya at sumakay kami sa loob ng kanilang kotse. Magarang itim na kotse at halatang bago. Nagtaka lamang ako kung bakit hindi siya nagpahatid sa kanila bago pumasok. Binaba nila ako sa tapat ng gate namin at nagpaalam na ako sa kanya. Buong gabing hindi ako makatulog sa kakaisip kay Abby. Masaya ako kanina dahil nagkausap kami. Bihira lang kasi talaga akong makipagkaibigan. Kinuha ko ang cellphone ko at inad ko siya sa Facebook at after ilang minutes ay inaccept na niya ako kaagad ang friend request ko. Hindi talaga ako sanay na makipag-interact sa babae kaya simpleng good night and thank you na lamang ang sinend ko sa kanya. Nagulat ako nang tumawag siya sa akin. Hello? Sagot ko sa kabilang linya. Akala ko hindi mo na ako i-add Salamat ulit kanina ha, tugon pa ni Abby. Huminga ako ng malalim at wala naman sigurong masama kung higit ko pa siya na makilala. Pwede ba ulit tayong lumabas? Kung free ka lang, tanong ko sa kanya. Wow naman, yung pinakasupladong nurse ng ospital inaaya kong mag-date. What an honor, natatawang sagot pa niya. Nauutal kong tugon naman sa kanya. Kinabahan ka naman kaagad. Sige na, oo, payag ako, tugon naman ni Abby. Mabuti na lang at sumakto ang off naming pareho ng Miyerkules. Lumabas kami ni Abby na nag-bowling kaming dalawa. Mas nakilala ko pa siya, Papa Dudut. Half Chinese si Abby, pure Chinese ang tatay niya habang Pilipina naman ang kanyang ina. Pero parehong galing sa mayamang angkan. Nagtataka lamang ako kung bakit nagtsatsaga siya bilang isang medical technologist sa isang pampublikong ospital. Ang sabi niya gusto raw niya kasi na mamuhay muna ng simple at iba sa kinalakhan niya. 3 silang magkakapatid at siyang bunso. Siya ang bukod tangi na hindi kumuha ng kursong related sa business. Mas binigyan siya ng laya kumpara sa mga kapatid niya. Ngunit sa kabila ng marangyan niyang buhay ay nanatili siyang simple at iyon ang nagustuhan ko sa kanya. Sa paglabas namin ay mas lalo akong nahulog sa kanya. Mas hinangaan kong mabuti ang kanyang puso. Hindi ko siya nakita ng pagiging matapobre at hindi rin siya mayabang. Nakailang ulit pa kami na lumabas na kaming dalawa lamang bago ko siya niligawan. Natawa pa siya dahil akala niya raw ay nanliligaw na ako nung unang date pa lang namin. Nasa taas kami ng Ferris wheel nang sabihin ko yon sa kanya. Seryoso ka ba na manliligaw ka? Tanong niya sa akin. Oo, kung okay lang sa'yo. Handa naman ako magtiyaga. Minsan ko lang kasi itong maramdaman kaya hindi ko na palalampasin. Ang sabi nga ni Lolo huwag sayangin ang mga ganitong pagkakataon. Tugon ko pa sa kanya. Natatandaan mo yung unang araw na nagkakilala tayo? Tanong niya sa akin. Oo naman.
Hindi ka nawala sa isip ko ng araw na yon, sagot ko. May payong talaga ako nun pero hindi ko nilabas kasi alam kong may dala ka. Hinihintay talaga kita noon at umaasang pasasabayin mo ako, paliwanag pa niya. Talaga ba? Gulat kong tanong sa kanya. Ihahatid na sana ako ng driver namin noon pero nang makita kitang pumasok sa fast food na yon, nagpababa na ako. Sakto namang umuulan din kaya mas nagkalapit tayo, paliwanag niya. Nagulat ako sa mga inamin niyang yon sa akin, Papa Dudut. Sa totoo lang matagal na kitang crush. Ikaw yung matangkad na supladong nurse sa surgery. Pero kahit na suplado ka, mabait ka sa mga pasyente at sa mga katrabaho mo. Kaya lagi ako nagvo-volunteer na mag-e-extract ng dugo sa ward ninyo para makita kita. Minsan off mo pero madalas duty ka, paliwanag niya. Nanlambot ang puso ko sa mga inamin niya, Papa Dudut. Minsan pala ay may lihim na nakaka-appreciate sa akin. Masaya ako na malaman yon mula sa kanya. Pumapayag ka ng ligawan kita? Tanong ko sa kanya. Pwede bang ibahin mo yung tanong, paki-fast forward? Tugon niya. Huminga ako ng malalim. Pwede ba kitang maging girlfriend? Tanong ko sa kanya. Oo, sigaw niya at niyakap niya ako. Tumingala siya sa akin at nagtama ang aming mga mata. Dahan-dahan kong nilapit ang mukha ko sa kanya at nilakan siya sa labi niya. Yun ang pinakamasayang araw sa buhay ko, Papa Dudut. Nakababa kami ng Ferris wheel at saka naman bumuhos ang ulan. Sumilong muna kami sa isang coffee shop at nagkatinginan kaming dalawa at napatawa. Laging umuulan sa tuwing may mahalagang pangyayari sa aming dalawa. Niyakap ko siya ng mahigpit at hinilakan sa noo. Pinangako ko sa sarili ko ng gabing yon na gagawin ko ang lahat para maging karapat-dapat sa kanya. Naging masaya ang aming pagsasama ni Abby at nakarating din sa mga katrabaho ko ang pagiging magkasintahan namin. Maging sila ay masaya dahil sa wakas daw ay natagpuan ko ng perfect match para sa akin. Kahit nga si Daniel ay hindi makapaniwala na naging kami ni Abby nang ikwento ko yon sa kanya. Proud daw siya sa akin. Ngunit sa kabila ng masaya naming pagsasama ay hindi mawala ang pagsubok na kailangan naming harapin. Nasa ika-6 na buwan na kami ng relasyon nang ayain ako ni Abby na pumunta sa bahay nila. Sa mga nakalipas na buwan ay nakakapunta sa bahay namin si Abby. Kilala na siya ng mga magulang ko bilang girlfriend ko pero ni minsan ay hindi pa ako nakatungtong sa bahay nila. Sa tuwing ino-open up ko yon sa kanya ay iniiba niya ang usapan. Iniiwasan niya ang banggitin ko ang parents niya sa hindi ko malamang dahilan. Confident naman ako na kaya lumaking mabait si Abby ay dahil siguro ay mabait din ang mga magulang niya. Masaya ako nang sa wakas ay nakapag-decide na siyang ayain ako sa isang pagtitipon sa kanilang bahay. May halong kaba sa dibdib ko pero malinis naman ang intensyon ko kay Abby. Sinundo ako ni Abby sa bahay namin ang araw na yon at sinabi ko sa kanya na kaya ko namang magbiyahe pero mapilit siya. Jello, wag mo na lang pansin si na mama kung may sabihin man sila ha. Basta ang mahalaga ay mahal mo ko at mahal kita. Ang sabi ni Abby sa akin habang magkatabi kami sa loob ng kotse. Anong ibig mong sabihin? Wala naman sigurong sasabing masama si mama mo feeling ko naman mabait din sila katulad mo. Sagot ko sa kanya. Napabuntong hininga si Abby. Baka sa mukha niya ang pag-aalala. Hindi naman talaga sana kita ayain dito pero nag-insist sila. Gusto na raw nilang makilala ka. Ang sabi pa ni Abby. Maganda nga yun para makilala nila ako. Kinakahiya mo ba ako? Tanong ko sa kanya. Hindi naman sa ganun. Proud ako na maging girlfriend mo pero iba kasi ang pamilya namin. My parents are not nice. Sagot pa ni Abby. Dumating kami sa bahay ni na Abby. Sa laki nito ay mansyon na ito para sa akin. Malawak din ang kanilang bakuran at nakaparada rito ang iba pang mga magagarang sasakyan. Nakakapit sa braso ko si Abby habang naglalakad kami papasok ng kanilang malaking pinto. Nagbukas ito at bumungad sa akin ng naglalakihang chandelier at mga mamahaling muebles. Magagara ang suot ng mga tao sa paligid at sinabi ni Abby na celebration daw ito ng father niya for closing another deal sa malaking client. Parang bigla ako nanliit sa kinakatayuan ko.
Parang ayokong alisin ni Abby ang pagkakakapit niya sa braso ko. Sa lahat ng taong naroon ay si Abby lang ang kilala ko at nakaramdam ako ng hiya. Hindi rin kasi mamahalin ang suot kong damit. Lumapit kami ni Abby sa isang magandang babae at pinakilala niya ito bilang kanyang ina. Nagulat ako dahil parang kapatid lang ito ni Abby. Si Jello yung boyfriend ko. Pagpapakilala sa akin ni Abby. Umalis siya mula sa pagkakakapit sa akin para yakapin ang kanyang ina at halikan sa pisngi. Hi Jello, so ikaw pala yung boyfriend ng anak ko. Yung nurse lang, seryosong tugon ng ginang. Napalunok ako ng laway sa pagbibigay niya ng diin sa trabaho ko. Ma, puna ni Abby. Tinignan pa ako ng ginang mula ulo hanggang paa bago pilit nang umiti sa akin. Napatungo na lamang ako dahil sa naramdamang hiya. Since narito ka na Abby, I want you to meet the son of Mr. Tan. Excuse us Jello? Paalam ng ginang sabay hila kay Abby. Wait ma, si Jello yung kadate ko for the night. Giit nito. Jello will understand, right? Baling sa akin ng ginang at base sa talim ng ngiti nito sa akin ay wala naman akong magagawa kundi ang intindihin yon. Papadudot na iwan ako nakatayo sa gitna ng maraming tao na hindi ko kilala. Parang naging masikip para sa akin ang pagtitipo na yon. Nakaka-intimidate silang lahat at parang hindi ako nababagay. First time ko na ma-experience ang pagdudahan ng sarili ko. Parang hindi deserve ng isang taong tulad ko si Abby. Naglakad ako papunta sa mga nakahandang pagkain. Masasarap at mamahalin ang mga pagkain naroon pero tila nawalan ako ng gana. Pinagpawisan ako kahit napakalamig ng paligid. Umupo lamang ako sa isang tabi habang tinitingnan si Abby na ipinakikilala sa iba't ibang binata sa postura at itsura pa lang ay may lahi ng Chinese. Sino nga ba ako para makipagkompetensya sa mga mayayamang nasa paligid ko? Kumuha na lang ako ng isang basong tubig at ininom yon. Tumunog ang cellphone ko at sinagot ko ito. Jello, pwede ka bang on call tonight? Kulang ang staff ng night shift eh. Ang boses ni Sir Gerald na nasa kabilang linya. Napangiti ako at perfect timing ang pagtawag ni Sir. Umuok agad ako at nagkaroon ako ng rason para umalis na sa lugar na yon. Tumayo ako at lumapit ako kay Abby. Abby, una na ako On call ako ngayon. Kulang ang staff ngayong gabi. Paalam ko sa kanya. Hindi mo ba pwedeng tanggihan? Hindi pa kita nakitang kumain eh. Puna pa ni Abby. Kumain na ako kanina sa bahay. Sige na, kailangan nila ako. Tugon ko. Gusto mo ipahatid kita sa driver? Tanong niya. No need, alis na ako. Sagot ko sa kanya at dali-daling umalis. Hindi ko na sila nilingon dahil ayoko nang makita ang lahat ng taong naroroon. Ayoko nang maramdaman ang kahihiyan at panliliit ko sa sarili. Tinuto ko na lang ang atensyon ko sa trabaho buong gabi at first time na ginusto kong mag-busy sa trabaho. Ang dami naming pinasok sa operating room ng gabing yon at bukod pa sa 2 pasyente na ni-revive namin, nakatulong ang busy na trabaho para mawala sa isipan ko ang nangyari sa mansyon ni na Abby. Simula nang matapos ang gabing yon ay hindi na kami nagkausapan ni Abby, Papa Dudut. Hindi na siya pumasok ng sumunod na araw. Nag-deactivate siya bigla ng lahat ng kanyang social media accounts. Hindi ko alam kung ano ang nangyari at bigla na lang siyang nawala. Pinuntahan ko ang mansyon nila ngunit wala na raw roon ang pamilya ni na Abby. Nanlumo ako sa mga nangyaring yon. Sobrang sakit dahil bigla niya akong iniwan sa ere. Hindi ko inakalang huling beses ko na pala siyang makikita si Abby ng gabing yon. Maging ang mga kaibigan niya sa ospital ay nagtaka sa biglang pag-alis ni Abby. Inatake ako ng sobrang kalungkutan, Papa Dudut. Inatake ako ng ulcer kaya na ospital din ako. Dinalaw ako ni Daniel sa kwarto. Bro, kumusta ka na? Tanong niya sa akin. Hindi ko alam eh. Hindi ko alam kung bakit siya nawala. May ginawa ba ako? Tanong ko sa kanya. Umupo sa kama si Daniel. Wala bro. Baka gusto lang ng parents ni Abby na Chinese rin ang mapangasawa ng anak nila. Nabanggit mo naman yung nangyari noong minsang umattend ka ng party sa kanila, hindi ba? Simula noon ay hindi mo na siya nakita. Tugon pa ni Daniel.
Ang unfair niya. Sana nagpaliwanag siya. Sana nagpaalam siya. Kiit ko sa kanya. Baka kasi iniisip niya na wala namang magbabago kahit magpaalam siya. Sa huli hihiwalayan ka pa rin niya. Tugon pa ni Daniel. Nakakainis. Nananahimik yung mundo ko tapos bigla siyang dumating. Hindi naman niya sinabing darating yung araw na iiwanan niya ako. Sana kung alam niyang Chinese lang ang pwede niyang makatuluyan, sana binasted na niya ako para hindi na humantong sa ganito. Tugon ko kay Daniel at hindi ko na napigilang mapaluha. Focus na lang muna sa sarili mo pare. Magpalakas ka na. Nagwo-worry na mga magulang mo. Ang payo pa ni Daniel. 5 araw rin ako nanatili sa ospital bago ako pinauwi. Nakiusap muna ako na 1 linggo magpahinga dahil hindi ko kakayanin mentally ang pumasok. Nasa bahay ako noon nang makatanggap ng tawag mula sa isang unknown number. Hello? Tawag ko sa kabilang linya. Jello? Tugon ng nasa kabilang linya. Kilala ko ang boses na yon, walang iba kundi si Abby. Abby, nasaan ka na ba? Bakit bigla kang nawala? Naiiyak kong tanong sa kanya. Sorry talaga, hindi ko sinasadya, tugon niya. Mahal mo ba ako? Tanong ko sa kanya. Patuloy lamang siyang umiyak sa kabilang linya. Kahit yun na lang ang sagutin mo. Mahal mo ba ako? Minahal mo ba ako? Tanong ko ulit sa kanya. I'm really sorry. Hindi talaga tayo pwede. Tugon niya bago niya binaba ang telepono. Naiwan akong umiiyak at nadurog ang puso. Mas lalo niya akong sinaktan sa tawag na yon. Bakit hindi niya rin magawang sabihin sa akin na mahal niya ako? Minahal niya ba talaga ako? Bakit kailangan niyang paulit-ulit akong saktan? Nasa panahon ako ng moving on stage kay Abby nang muling may bumalik sa buhay ko. Hapon noon nagkakatapos lang ng morning shift ko nang makita ko ang isang pamilyar na figura sa labas ng ospital. Nakasuot to ng itim na blusa at pants. May bitbit ding clear folder sa kaliwang braso. Agad ko siyang tinawag nang matiyak na tama nga ang nakikita ko. Jessa? Tawag ko sa babae. Jello, huy, kumusta na? Ang bati niya sa akin at binigyan niya ako ng magandang ngiti. Anong ginagawa mo rito? Tanong ko sa kanya. Obvious ba nag-a-apply ng trabaho? Tugon niya. Sabi ni Daniel umuwi ka daw ng probinsya. Pagkaklaro ko sa kanya. Bumalik na ako, nainip na ako dun eh. Hiring naman kayo kaya sinamantala ko ng pag-a-apply. Tugon niya. Kumain ka na ba? Tara kain tayo. Aya ko sa kanya. Sige ba, hindi ko tatanggihan yan tugon niya. Inaya ko siya sa malapit na fast food at habang kumakain ay nagulat na lamang ako nang bigla siyang umiyak sa harapan ko. Nung una akala ko ay dahil sa hindi siya natanggap sa hospital namin. Jessa, anong nangyari? Tanong ko sa kanya. Nakaramdam ako ng hiya kasi pinagtitinginan kami ng mga tao sa paligid. Hindi ka ba pasado sa interview kanina? Tanong ko sa kanya. Pasado naman, humihikbing sagot nito. Bakit ka umiiyak? Tanong ko sa kanya. Naalala ko lang bigla yung ex ko. Sabi ko kasi sa kanya noon sabay kami magtatrabaho sa ospital pero nag-iba siya ng plano. Sagot niya. Napakamot na lamang ako sa ulo dahil broken hearted din pala si Jessa na katulad ko. Siya ba yung dating pinakilala mo sa amin? Tanong ko sa kanya. Hindi, iba ito. Malamang hindi mo pa siya nami-meet kasi hindi ka naman ulit bumisita sa bahay Yung hayop na yon ang dahilan kung bakit ako umuwi ng probinsya. Need kong makapag-move on pero naalala ko na naman siya dahil sa kinakain kong burger. Paliwanag naman ni Jessa. Ano ba nangyari? Tanong ko sa kanya. Sa 2 taon naming mag-on never niya akong pinapunta sa bahay nila. Never niya rin akong pinagmalaki sa social media. Inintindi ko na lang siya noon dahil very private siyang tao at hindi ko naman nakalaing kinakahiya pala talaga niya ako. Gusto kasi ng mami niya na mayaman din tulad nila ang mapangasawa niya. Lakas baka teleserye ng love story namin. Paglalahad pa niya. Napabuntong hininga na lamang ako dahil parehas pala kami ng sitwasyon.
Hindi rin ako mayaman kaya siguro ako iniwanan. Parehas pala tayo. Ako nga biglang iniwan eh. Nalaman na kasi ng family niya na wala akong lahing Chinese. Pagkukwento ko sa kanya. Nakakainis ang mga yan ano. Kung alam naman pala nilang sa umpisa pa lang ay dapat na mayaman ang kanilang pakakasalan, sana hindi na lang nila tayo inabala. Hihit pa ni Jessa. Red flag talaga kapag hindi ka pa pinapakilala sa pamilya. Dagdag ko. Hinintay ko na nga yung nanay ng ex ko na pumunta sa bahay tapos sasabihin ako ng heto ang 10 milyon para layuan mo ang anak ko eh. Pero hindi naman nangyari, ang sabi pa ni Jessa. Natawa ako kahit nasaktan siya sa nangyari ay kaya pa rin niyang idaan sa biro ang lahat. Kung ginawa ba niya yun ay tatanggapin mo ang 10 milyon? Tanong ko sa kanya. Hindi ko alam eh, pero 10 milyon yon baka oo. Tugon niya at sabay kaming humagalpak ng tawa. Nakakatuwa lang papadudod kung paano kaming dalawang sawi sa pag-ibig ay nagagawa ng tawanan ng mga pinagdadaanan namin. Naroon pa rin ang kirot pero ang mahalaga ay unti-unti na itong napapawi na. Tinulungan ko si Jessa sa kanyang application sa trabaho at sa kabutihang palad ay natanggap siya sa trabaho. Binigyan ko siya ng payo kung paano tamang makisama sa mga staff at binigyan ko rin siya ng iba pang mga pointers to review para maging magaan ang adjustment niya sa trabaho niya. Sa pagdaan ng araw habang kasama ko si Jessa ay unti-unti kong nalilimutan si Abby. Naging malapit kaming magkaibigan dahil na rin siguro sa parehong pinagdadaanan namin sa buhay pag-ibig. Sa pediatric ward or sa ward ng mga bata na assign si Jessa. Noong una ay natatakot daw siyang humawak ng mga bata pero kalaunan ay nag-enjoy na rin siya. Ngunit may mga pangyayari talaga sa ospital na hindi inaasahan. Hindi lahat ay maliligtas kahit na anong galing ng doktor at nurses. Ako yung karamay niya noong unang beses siyang namatayan ng pasyente. Ikinuwento niya sa akin na matagal daw nila itong naging patient pero dahil sa cancer ay bumigay na rin ang katawan nito. Kamay niya ang hawak ng patient bago ito nawala ng malay. Nang mga panahon na yon, papadudot na realize ko na ayaw ko na siyang makitang umiiyak. Parang kinukurot ang puso ko. Gusto ko siyang maprotektahan sa lahat ng pwedeng makasakit ng damdamin niya. Ayaw ko na siyang nasasaktan. Ilang buwan na rin na nakalipas simula nang maghiwalay kami ni Abby, papadudot. Naisip ko rin na sigurado ako na sa nararamdaman ko kay Jessa. Nilakasan ko ang loob ko na ayain si Jessa na lumabas kaming dalawa. Lagi naman kaming lumalabas ng mga nagdaang araw pero dahil sa nararamdaman ko sa kanya ay nakaramdam na ako ng kaba. Hindi ko alam kung paano sisimulang sabihin sa kanya na nagugustuhan ko na siya. Ang daming tanong sa isipan ko. Paano kung hindi pa siya nakakapag-move on sa ex niya? Paano kung ayaw pa rin niyang makipagrelasyon sa mga kaibigan ng kuya niya? Nasa loob ako ng isang coffee shop ng araw na yon at nagmumuni-muni. Hinihintay ko si Jessa habang nilalakasan ko ang aking loob. Hindi ko inaasahang biglang daraan sa harap ko si Abby. Maging siya ay nagulat nang magtama ang aming mga mata. Jello? Sambit niya. Napako lang siya sa kinakatuyuan niya habang ako ay hindi makakilo sa aking kinakaupuan. Hindi ako makagalaw habang nakatitig ako sa kanya. Pilit kong pinipigilan ang mga luhang gustong kumawala sa mga mata ko. Akala ko ay hindi na ako masasaktan kapag nakita siya pero sobrang sakit pa rin pala. Nagulat na lamang ako nang biglang may umangkla sa braso ko. Babe, kanina ka pa ba? Bungad sa akin ni Jessa. Nakita kong umiwas ng tingin si Abby at naglakad palayo. Napatingin naman ako kay Jessa na nasa tabi ko na. Jessa, ang tangi ko na lang nasambit. Tumulo ng mga luha ko at pinunasan niya ito gamit ang kanyang panyo. Mabuti na lang at niligtas niya ako sa isang awkward na sitwasyon. Sorry kung tinawag kitang biba. Nakita kasi kita na stress ang mukha mo habang nakatitig dun sa babae eh. Si Abby yun hindi ba? Tanong niya sa akin. Naalala ko na pinakita ko nga pala sa kanya ang picture ni Abby noong mga nagdaang araw. Oo, sorry. Nakakahiya na makita mo akong umiiyak, paliwanag ko sa kanya. Wala yun.
Ang tunay na lalaki umiiyak. Pero teka, mahal mo pa ba siya? Tanong niya. May lungkot sa tono ng boses niya. Huminga ako ng malalim bago hinawakan ang kanyang kamay. Hindi na kasi may iba na akong mahal. Masakit lang talaga yung ginawa niya kaya siguro hindi ko pa rin mapigilan yung emosyon ko. Pero sigurado ako na kung sino ang gusto ko ngayon at ikaw yun, Jessa. Diretsa kong sagot sa kanya. Nagulat siya at maging ako ay nagulat sa mga sinabi ko. Alam ko namang hindi mo gustong makipagrelasyon sa mga kaibigan ng kuya mo pero sana mabigyan mo ko ng chance to prove my worth. Dagdag ko pa sa kanya. Jello, naaalala mo pa pala yung sinabi ko yon dati? Sa totoo lang pinagsisihan kong sinabi ko yon. Galit lang kasi ako sa mga lahat ng lalaki ng gabing yon. Dahil nasa breakup situation ako. Pero noon pa lang gusto na rin kita. Kaya lang simula ng gabing yon dahil sa mga sinabi ko, hindi ka na bumalik sa bahay. Sorry rin kung nasaktan kita noon, ang sabi pa ni Jessa. Wala na yun sa akin. Nilakasan ko lang talaga ang loob ko ngayon dahil sigurado na ako na mahal kita. Ang sabi ko pa sa kanya. Mahal din kita, tugon niya at niyakap niya ako ng mahigpit. Sakto pala na tinawag mo rin akong babe ngayong araw, banggit ko pa sa kanya. Yun na ang simula, Papa Dudut, ng maligayang araw ko. Simula ng araw na yon ay naging girlfriend ko na si Jessa. Na-realize ko, Papa Dudut, na may timing pala talaga para sa bawat isa. Siguro nga ay mga bata pa kami noon kaya hindi na-develop ang anumang nararamdaman namin para sa isa't isa. Kinailangan siguro muna namin pagdaanan ng ilang pagsubok sa buhay para mas maging matatag na kami kung sakaling magtagpo ulit ang aming mga landas. Mas naging matatag ang relasyon namin ni Jessa sa paglipas ng panahon. May mga pag-aaway pero nagkakaayos din kami kaagad. Hindi naging toxic ang relasyon naming dalawa. Sa totoo lang, Papa Dudut, matagal ko nang gustong ipadala sa inyo ang sulat ko pero sinigurado ko munang mag-yes siya sa ginawa kong wedding proposal sa kanya. Sa ngayon ay nakahanda na kami sa nalalapit naming kasal at nagpaplano na rin na maipasa ang examination para maging US nurses. Maraming salamat po, Papa Dudut. Sana po ay maraming nag-enjoy sa pakikinig sa kwento ko. Malaki ang naitulong sa akin ang mga aral mula kay Lolo. Masaya talaga ako na nasa katauhan ni Jessa ang katangian din ni Lola. Maswerte ako na ang unang babaeng aking inibig ay siya ring huli at tapat kong mamahalin. Hanggang dito na lamang, lubos na gumagalang, Jello. Mga ka-online, naniniwala ako na may perfect timing ang lahat ng bagay sa ating mundo. Kapag hindi pa para sa'yo, kahit na anong gawin mo ay hindi mo pa ito makakamit. Isuko mo ang lahat sa Diyos. Huwag mong kontrolin ang sitwasyon lalo na kung komplikado na ito. Dahil kapag nasa takdang panahon na, magugulat ka na lamang na magiging mabilis ang proseso. Tila ba walang kahit na anong hadlang at para bang lahat ay naaayon sa gusto mo. Ganyan din sa pag-ibig. Pagdaraanan mo muna ang mga pagsubok para kapag matatag na ang loob mo, kapag matapang ka na at hindi na takot masaktan muli, ay saka naman ibibigay ang tamang oras para makatuluyan mo ang taong inilaan ng Diyos para sa iyo. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories,
Stories.